Samantala, humingi na ng tulong ang Department of Justice sa Japan at sa University of the Philippines para sa DNA testing ng mga butong nakuha sa Taal Lake. Ito'y matapos makumpirma na buto nga ng tao ang na-recover sa isinagawang search and retrieval operations. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Mga bungo at iba pang piraso ng buto ng tao. Ito ang ipinakita ng Department of Justice na natagpuan sa pagsisid ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Ang unang bungo nakita noong July 29 na may ngipin pa at may kasama pang ibang piraso ng buto. May nakita rin ng mga buto noong July 30 na halos kumpleto na para sa katawan ng tao. Panibagong bungo naman ang na-recover noong July 31 na tila binalot pa sa tela o plastic. August 1, may buto ring nakita pero may damit ng kasama tulad ng jacket, pantalon at t-shirt na may burda na rosas. At sa mga sumunod na 3 araw, may buto ring nakuha na may kasama pang buhok. Kinumpirma na ng Scene of the Crime Operatives o SOCO na buto ng tao ang mga nakuha sa lawa. Pero hindi pa umano sigurado kung pang ilang individual ito. Kaya naman hihingi na ng tulong ang DOJ sa gobyerno ng Japan para sa DNA testing, gayon din sa University of the Philippines kung saan mula ngayon hindi na umano ang PNP ang mangunguna sa proseso. Given the pronouncements of the PNP that their capacities and capabilities are limited, then we were constrained to asking for help from the UP Forensic Pathology Department as well as the Anthropology Department and the Japanese government. Ayon pa sa DOJ, ang paghingi ng tulong sa ibang bansa at sa UP ay dahil walang profile na nakuha ang PNP sa mga unang na-recover na buto. Uunahin naman nilang ipatest ang mga buto na malaki ang posibilidad na may makitang DNA. Bubuo din ng DOJ ng dental bank records dahil may mga nakuhang ngipin. However, the Secretary still believes, especially with the teeth, lalo na po yung buhok, na pwede pa natin to ma-DNA. We'll also start to look for dental records and create a dental bank record, if that's what you call it, so that we can identify also kung sino talaga itong mga to. Habang hinihintay naman ang tulong mula sa UP at Japan, nakikiusap ang DOJ sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na kung kaya nilang matukoy ang kanilang mga kaanak mula pa lang sa mga litrato ng mga damit at buto ay lumapit na sa kanilang tanggapan. Umatras man umano sila sa kaso ay handang makipagtulungan ng DOJ. Kung sa tingin nila po ay familiar yung mga damit na nakita natin, lalo na yung mga may design, ito po, may rosas, nakita. So, if we are showing this to the public precisely for them to be able to tell us kung meron silang ma-identify din dito. Kung matukoy naman na ang mga buto ay mula sa mga nawawalang sabungero, naniniwala ang DOJ na magiging matibay itong ebidensya para sa binubuo nilang murder case. Well, in a murder case, it's very, very helpful to produce the body of the victim. So if we are able to identify that the person that we are looking for and that we assumed was already dead is exactly this person, at mapapalakas po talaga ang kaso natin because we're able to present the body of the victim. Samantala, ang mga suspect naman sa kaso na tumatayo na ring whistleblowers na sina alias Totoy o Julie Patidongan at kapatid nito na si Ella Kim ay nagsumiti na ng kanilang sinumpaang salaysay o affidavit sa DOJ. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.